Sa aklat ni Jeremias sa Hebreo, Irmiyahu o Ianemias sa Latin, ang pangalan ni Jeremias ay maaaring mga hulugang itinataas ng Panginoon o itinatatag ng Panginoon. Maaaring tumukoy ito sa katotohanan na si Jeremias ay isa sa iilang tao na binanggit sa Biblia bilang itinalaga ng Diyos bago pa siya ipanganak para sa isang natatanging misyon at layunin. Ipinanganak siya sa lungsod ng Anatot, mga 5 kilometro hilagang silangan ng Jerusalem. Ang kanyang ama, si Euclis, ay isa sa mga pare sa Anatot sa lupain ni Benjamin at bahagi ng kaharian ng Juda sa Timog. Maligayang pagdating sa aming channel na Bible Stories, kung saan sinasaliksik namin ang mayamang kasaysayan ng mga kwentong biblikal upang matuklasan ang walang hanggang aral at malalim na karunungang nakapaloob sa bawat kwento. Sa ating pagtalakay ngayon, sumama sa amin sa paglalakbay sa buhay ng natatanging propetang si Jeremias. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang kasaysayang salaysay, kundi isang inspirasyon, gabay, at pagninilay para sa ating buhay ngayon. Samahan kami habang ibinubunyag namin ang mga bahagi ng buhay ni Jeremias, ang kanyang mga propesiya, at ang mga mensaheng patuloy na umaalingaw-ngaw sa iba't ibang henerasyon. Bagaman tinawag siya ng Diyos upang maging propeta, si Jeremias ay hindi tumigil sa pagiging pare at patuloy na namamagitan sa Diyos para sa mga tao. Literal na umiiyak siya para sa bayan. Dahil dito, itinuturing siyang propetang umiiyak. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng propetang ito. Kung nagustuhan ninyo ang video, iwanan ang inyong like na makatutulong ng malaki upang makagawa pa ako ng maraming video. Nang walang karagdagang paligoy-ligoy, simulan na natin ang video. Nagsimula ang ministeryo ni Jeremias sa ika-13 taon ng paghahari ni Haring Hosayas at nagpatuloy sa panahon ng huling 5 hari ng Huda sa loob ng humigit kumulang 40 taon. Si Hosayas ay isa sa pinakamatuwid na hari ng Huda na nagpatupad ng iba't ibang reforma. Nang siya ay namatay, labis na nagdalamhati si Jeremias sa kanyang pagkawala. Pagkatapos ni Hosayas, ang 4 na hindi matuwid na hari ay sina Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiachin, at sa wakas si Zedekias, na nasa trono nang ang mga hukbo ng Babylonia ay sumira sa Jerusalem at sinunog ang templo. Ang aklat ni Jeremias ay ang pinakamahaba sa mga aklat ng propesiya. Upang magkaroon kayo ng ideya kung pagsasama-samahin ang 12 minor prophets, ito ay isa lamang 3 bahagi ng Jeremias. Ang buhay ni Jeremias, nabuhay si Jeremias sa huling mga araw ng kaharian ng Huda sa Timog. Patuloy niyang binabalaan ang bayan tungkol sa napipintong kalamidad na sanhi ng kanilang pagpapabaya sa tunay na relihiyon, pagbabalik sa mga paganong gawain at kawalang katarungan sa lipunan. Dahil sa kanyang mga mabibigat na pahayag laban sa Huda, si Jeremias ay patuloy na nakararanas ng pag-uusig, panunuya, at pagkapuot mula sa mga hari at pinuno. Siya ay itinapon sa isang balon na puno ng putik o dumi. Hindi lamang si Jeremias ang propeta sa kanyang panahon. Sina Habakuk at Zephanias ay kabilang sa kanyang mga kapanahon. Siya rin ay kasabay ng panahon ni Ezekiel na nasa pagkakabihag sa Babylonia. Kapansin-pansin na ang mensahe ni Jeremias at Ezekiel ay magkahawig, bagaman ang isa ay nangangaral sa Palestina at ang isa ay nasa Babylonia. Ang historikal na background ni Jeremias sa panahon ng ministeryo ni Jeremias noong 612 BC, natalo ng Babylonia ang Assyria at naging pangunahing kapangyarihang militar. Partikular na sinira ng hukbo ni Nebukadnezar ang Jerusalem noong 604 taon bago Kristo at dinala ang mga likas na talentadong tao sa Babylonia. Sa unang bahagi ng 3 pangunahing pagkuha ng mga bihag, ang pangalawang grupo ng mga bihag ay dinala sa Babylonia noong 577 BC. Ang ikatlong at huling pagkuha ay naganap noong 686 BC nang sunugin at wasakin ang Jerusalem. Sa mga pagsalakay na ito, si Jeremias ay pinangalagaan at binigyan ng kalayaan at mga pangangailangan ng kapitan ng hukbo ng mga mananakop. Kalaunan, dinala si Jeremias laban sa kanyang kagustuhan kasama ang kanyang kalihim na si Baruk at ang mga anak na babae ni Haring Zedekias. Ang huling kapalaran ni Jeremias ay hindi malinaw na naitala sa Biblia. Salamat sa pagsama sa akin
sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway napalakas kayo at napalalim ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mensahe natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong patuloy na lumago sa iyong spiritual journey, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating Bible studies at devotionals. Kung mayroon kayong mga katanungan o prayer requests, huwag mahiyang mag-comment sa ibaba. Nais kong ipanalangin kayo at sama-sama tayong magpalakasan bilang mga anak ng Diyos. Maaari mo ring i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan o kapamilya upang sila rin ay mapagpala ng salita ng Diyos. Muli mga kapatid sa pananampalatay, nagpapaalala sa inyo na ang Diyos ay laging kasama natin, handang magbigay ng pag-asa at gabay sa bawat hakbang natin. Mag-ingat kayo at patuloy na magpalalim sa inyong pananampalataya. Hanggang sa muli at pagpalain kayong lahat ng Panginoon.